Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, ito ating pag-usapan ngayon ay ito namang napakagandang opportunity para sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada bilang isang housekeeping. No? Ito po ay sinasabi sa inyo na kung kayo man ay may mga sapat na mga work experience, kayong mga job seekers na yan, ayusin ang inyong mga qualification at resume. Kaya nga sinasabi sa inyo, sana panoorin nyo buo upang makita ninyo kung kayo ba ay qualified dito o hindi. No? Kasi andito sa ating video, ipapakita ko sa inyo kung kayo ba or ito ba, ano ba mga requirements dito, ano ba mga kinakailangan, kasi importante, alam ninyo ang mga impormasyon. Okay? Sana po ay mapanood nyo buo. Dahil napakarami pa rin nagtatanong, paano mag-apply? How to apply? No? So, yun kasi sila ay mga hindi masyado nanonood ng video. Kaya nga sinasabi sa inyo, panoorin nyo buo. Hindi masasayang inyong mga panonood dito sa aking video dahil dito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-apply at ano ba ang ating gawin. Dahil meron tayong mga tips and tricks dito kung paano mag-apply. Dahil sabi ko sa inyo, ako po ay masaya na kayo ay makarating ng Canada at itong mga trabaho opportunity dito na mga pinupost ko sa aking YouTube channel, napakagandang opportunities ito. Kung kayo man ay qualify, sinasabi ko. No? At again, sa mga gusto at nagbalak mag-apply sa Canada, importante na kung ano in-applyan ninyo, yun ang inyong ayusin ninyo ang inyong work experience. No? Hindi pwedeng kayo ay mag-apply dito sa housekeeping pero ang inyong work experience ay machine operator, fruit picking, no? Hindi, ganun. Okay? So, binibigyan ko kayo ng mga tips dito sa ating YouTube. Dahil, ang iba, ay puro send lang ng resume, tapos, nagsasabi, hindi naka-qualify or hindi tumatawag. Marami silang sinisend, pero walang tumatawag sa kanila. Of course, because, yung iba, nag-a-apply sila, like for example, teacher, nag-apply sa housekeeping, wala kayong work experience dito sa housekeeping, medyo mahirapan kayo. No? Kaya nga, sabi sa inyo, kung kayo man ay, kung ano man ang inyong mga skills or inyong mga work experience, importante, dito sa ating website na ginagawa natin, palitan nyo lang, tapos lagay nyo yung work experience nyo. Kung kayo teacher, lagay mo teacher. Kung kayo caregiver, lagay nyo caregiver. Napakasimple lang, sinasabi ko sa inyo. No? Ang iba kasi masyadong nagmamadali. No? Take your time. Kung kayo man ay nagbalak na mag-apply dito, take your time. Ayusin niyo lahat ang inyong mga resume upang kayo nga ay kumbaga maging worth it yung inyong pag-apply. No? Kasi kahit dito nga sa trabaho ko, kung kayo man ay walang work experience, talagang mahirapan kayo makapasok sa trabaho. No? Kaya nga sinasabi ko rin dito sa mga tourist na nandito ngayon sa Canada na ako'y tumatawag nga sa kanila at sinasabi ko nga na kung ano man ang inyong mga work experience, mag-apply kayo doon. Kasi napakalaking bagay na yung iba nating kababayan na may caregiver tayong nandito, may mga truck driver tayong andito. So, hirap silang maghanap ng trabaho kasi ang kanilang mga hinahanap salungat doon sa kanilang work experience. So sana po ito ay malinaw para sa inyo. No? Dahil sabi sa inyo, ako po yung masaya. At ito pong ating website, ilalagay ko sa description box para kayo ay mapuntahan ninyo at apply kayo doon. Okay? So again, ito pong ating website ngayon ay nandito tayo sa Canada Career Site at sana ay mapuntahan ninyo at ma-applyan ninyo to. Okay? So yun guys, ito po ay housekeeping room attendant at ito po ay nasa Dawson, Yukon dito sa Canada. At ito po ang kanilang company ay Eldorado Hotel, no? Ito po ay Hotel Eldorado ang pangalan. And again, kung kayo man ay mga education nyo ay mga secondary, high school graduate or certificate, subukan niyo to. At kung kayo man ay mga 1 year to less than 7 months ang mga work experience, subukan niyo mag-apply dito dahil napakalaking bagay ito na para sa inyo. No? Work setting staff, accommodation available, rural area to, remote location, willing to relocate, hotel, motel, resort. So ito yung work setting nila. So ito yung sinasabi sa inyo na itong responsibilities and task. Kung mayroon kayong klaseng trabahong ganito, kopyahin nyo na lang to lahat tapos ilagay sa resume. Yung paulit-ulit lang naman si Noy Tips nagsasabi na kopyahin nyo
at ilagay sa resume. Okay? So ito po yung kanilang responsibilities or task. Sweep, mop, wash and polish the floors, magda-dusting furnitures, vacuum carpet area, rugs, and upholstery furnitures, make beds and changes ng mga sheets, distribute clean towels and toiletries, stock cleaning closet, clean, disinfect, and polish kitchen and bathroom fixtures and appliances, disinfect operating rooms and other areas, handle and report lost and found items, attend to guest requests for extra supply or other items, provide basic information on facilities, pick up debris and empty trash containers, wash window, walls, and ceiling, clean, change room, and shower. So ito yung additional information, no? Public transport is not available, so I think maa-arrange lang naman to ng employer kung ano ang transportation travel information. Okay? So wag kayong problema dyan. So itong work condition and physical capabilities, no? Fast-paced environment, work under pressure, tight deadlines, repetitive tasks, handling heavy loads, physical demanding, attention to details, combination and sitting, standing, walking, standing for extended period, bending, crouching, or kneeling. So ito yung mga personal suitability, no? Clean, focus, dependability, efficient, flexibility, reliability, team player, value, and ethics. So again, sasabi sa inyo, ito pong apply now. Kung kayo ay nakapag-register dito, so pindutin nyo lang tong apply now and then lalabas na yan at mag-apply na kayo, i-attach nyo yung inyong resume. Okay? So talagang napakaganda. No? Sinasabi sa inyo, kung meron kayong mga doon sa task or responsibilities, kopyahin nyo lang yon at ilagay nyo sa resume. That's it. Yun lang. So, importante, kung kayo man ay may mga sapat na mga work experience dito, subukan nyo lang. Dahil nga sa sinasabi sa inyo, hindi natin alam na kayo ay mapapabilang sa mga trabaho dito. Hindi natin alam na pwede kayong mag-apply dito or pwede kayo dito sa mga trabaho na to. But again, sinasabi sa inyo lagi na bagamat ito'y online, kahit nga yung sa Pilipinas na mga agency ay nafi-fake din. So, ang aking advice sa inyo, mag-ingat lang kayo sa mga nanghihingi ng pera at mag-ingat lang kayo sa mga budol-budol, no? Dahil nga sa napakarami nila. Sinasabi ko sa inyo lagi na huwag kayong magbigay ng, may nanghihingi sa inyo ng biometrics, huwag kayong magbigay ng pera dyan. Okay? Huwag kayong magbigay ng pera. So, pagpipirahan lang kayo, and then pag nag-send kayo ng pera sa kanila, biglang bula yan, mawawala. Okay? So, pinapaalalahan ko kayo na sana ay huwag kayong masyadong atat na magbigay ng pera agad kasi napakarami talaga sila. No? Hindi natin makokontrol yan. Kahit dito sa Canada, hindi natin makokontrol. Marami din talaga sila. No? Kaya tayo na lang yung mag-isip, tayo na lang din yung medyo umilag. No? Yung mga employer, hindi sila kumokontak through Viber, Facebook, itong WhatsApp, wala yan sila. Okay? Kaya mag-ingat kayo. Pag merong magwa-WhatsApp sa inyo, i-block nyo sila agad para hindi na sila mandisturbo sa inyo. Kung mayroong mga nagpi-Facebook, i-block nyo agad para hindi sila laging mangungulit at ikaw ay no choice ka na. No? Ikaw ay magbigay din. So again, sabi sa inyo, marami po ako mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanoodin nyo po. Sinasabi ko sa inyo, mapanoodin nyo po. Dahil sayang, ako'y nang hinayang sa aking mga gawa sa pagbablog tapos hindi nyo nakikita. Mga ilang seconds lang, nag-stay kayo. So, sana ay mapanood ninyo buo dahil andito lahat ang impormasyon, anong website, anong email address. Kung meron ko makukuhang email address, linalagay ko sa description box para kayo ay after ninyo manood, punta kayo sa description box, copy and paste, tapos email na. No? Ayusin lang ang inyong mga resume, ayusin lang inyong mga qualification, ayusin lang ang inyong mga details ng inyong resume kasi importante yan. Yung sinasabi sa inyong responsibilities and task, kopyahin nyo, ilagay nyo sa resume nyo, ayos na tayo dyan. Kung meron pa kayong mga ilalagay doon, lagay nyo para at least maganda tingnan yung inyong resume. No? Dahil sabi sa inyo, dito, pagalingan ng resume. Kailangan yung inyong pag-a-apply ay talagang maayos sa inyong pag-a-apply. Okay? Para kayo ay makakwalify.
So, ganun pa mga guys, pwede nyo i-share to ating video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, gusto, nagbalak pumunta sa Canada, nakagaya din sa iyo. At ako po'y masaya na kayo makarating sa Canada. At kung dito kayo sa Calgary, sabi ko sa inyo na sana tayo magkita-kita upang tayo magkape-kape, no? Mag-chit-chat lang tayo. Ano bang magandang pag-usapan, no? Na kayo may dito, kumustahan lang naman, no? Kung ano bang feeling ninyo nakarating kayo ng Canada. So, ganun po mga guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po yung video i-like, i-subscribe, huwag kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron akong in-upload dito nga sa ating channel. At again, mag-comment na kayo below at ako na may sumasagot talaga. Okay? So, ganun po mga guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tibbs. God bless and a wonderful day.